Hala, mga Duterte Dihad supporters, paano na yan? Meron pong breaking news. Kaya lang, baka hindi kayo maniniwala at sabihin nyo naman na fake news na naman ito. Kakapasok lamang po ng balita, yung inaaway ninyo na si Nicholas Kaufman, di ba siya yung lead counsel ni Tatay Nyo Digong doon po sa kanya mga kaso sa International Criminal Court? Nag-withdraw. Iniwan niya ang kanyang gampanin o yung role as lead counsel ni Rodrigo Roa Duterte before the International Criminal Court. At hindi lamang po yan hindi lamang po yan. Meron din pong associate counsel. Mayroon pa palang mga associate counsel yan. Itong si Dov Jacob nag-request din po sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na mag-withdraw bilang associate counsel ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kasong crime against humanity. So ang ICC naman, since yun ang gusto ni Dov Jacob, ay kinatigan at sinang-ayunan. Kung baga tinanggap po ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang request ni Dov Jacob na mag-withdraw bilang associate counsel. So, ano sa tingin ninyo mga Duterte Dihad supporters ang magiging epekto nito sa takbo ng trial ni Tatay Nyo Rodrigo? Ano kaya ang inyong pakiramdam nito? Sa bagay, hindi man kayo kontento sa serbisyo ni Kaufman. Inaaway nga at tapos pinaparesign na yung iba. So, syempre, kami naman, nag-aagam-agam din kami kasi we know that changes of counsel is of course, strategy para i-delay ang trial and at the same time, tumagal pa si Rodrigo Roa Duterte sa ICC para may magamit pa ang kanyang mga kaalyado at syempre ang kanyang mga anak laban po sa Marcos administration. Kasi si Rodrigo Roa Duterte, wag lang kayong magalit sa amin pero gamit na gamit talaga yung matanda. Gamit na gamit ang matanda dahil lamang po sa ambisyon sa politika ng mga malalapit sa kanya at mga kaalyado niya. Sana si Rodrigo Roa Duterte pagpapahingain nyo na. Huwag nyo nang idawit si Tatay Digong dyan po sa mga gusto ninyong ambisyon. Ayan, Kaya nga ang mga taong bayan mag-iisip, strategy lang yan. Strategy. At saka isa pa siguro, napuno na rin siguro si Kaufman kasi syempre, halos lahat ng request niya sa ICC wala talagang nag-grant. And makikita lang sa balita, inaaway siya ng mga vlogger ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte. So siguro itong si Kaufman na panghinaan ng loob, wala naman tayong ibang reason kung bakit nag-withdraw bilang lead counsel itong si Kaufman. Nakikita niya siguro talaga na mahina yung kanilang depensa, mahirapan na silang i-defend si Rodrigo Roa Duterte, kaya ayun, humanap siguro ng panibagong lead counsel. Wala pa tayong alam, hindi lang lead counsel ang nag-withdraw, kundi ay ang kanyang associate justice rin. So, wala po tayong idea kung ang pag-withdraw ba ni Kaufman bilang lead counsel ay magiging bahagi pa rin siya ng counsel ni Rodrigo Duterte. Pero hindi nga lang lead. Hindi nga lang pinuno. Pero abangan po natin yan. Pero di ba may epekto po yan. Kayo mga Duterte Dihad supporters, anong pangbasa nyo? Comment down below lang kayo kung ano po ang makomento ninyo dyan. Pero ito po ay kakapasok lamang na balita, kalat na to sa GMA, sa Rappler, at sa iba pong mga social media accounts sapagkat may pinalabas po na
ah, information ang International Criminal Court. Sige, sa mga mahilig po dyan mag-analyze, ano po sa tingin ninyo? No? Ito po ba ay bahagi ng strategy na hindi makalabas kaagad si Digong para mayroon pa silang gagamitin laban po sa administration ng ating mahal na Pangulo? Dahil alam naman natin na gamit talaga ang matanda sa mga ambisyon nila sa politika. Kasi tingnan mo yung mga pronouncement nila, imbis makakatulong sa takbo ng kaso ni Digong, imbis na makatulong para mag-grant ang kanyang interim release, hindi na lang. Dahil sa mga pronouncement ng kanyang mga anak, mga kaalyado, itinuring pa lalo ng ICC si Digong bilang flight risk. Okay? So, yun lamang. Abangan natin kung sino po ang papalit bilang lead counsel ni Digong sa ICC at sino yung magiging kapalit doon sa nag-withdraw na miyembro ng Associate Council ni Rodrigo Duterte sa ICC sa kasong crime against humanity.